Tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, naibahagi ko na rin ito sa ating isang Bible study at ito po ang pag-aaral na nais kong talakayin natin at gabayan tayo ng Panginoon na maunawaan po natin ano ho. Ito po'y matatagpuan sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 10, mga talata ng 38 hanggang 42. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Kung may mga Bible po kayo, o meron kayong Bible app, pwede nyo kong gamitin. Okay. Nakita na po ninyo. Yan, tabihan mo na lang Brother Jonas. Okay? So yung pag-aaral po natin, babasahin ko na po ito sa Tagalog, ano po, at sa pag-aaral po natin sa gabing ito, ganito po ang sinasabi, Luke chapter 10, verse 38 to 42. Okay? So, kung nakita na po ninyo sa amen po, ano? Sabi po, sa Tagalog, babasahin ko po, sabi dito, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babae nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakinggan ang kanyang salita. At sabi po dun sa verse 40, ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anumang sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. At yan po nabasa na natin yung verse 38-40. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Okay? Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigyan niyo po kami ng oportunidad muli dito po sa sambahayan ng linggo na kami po ay nagkasama-sama para mag-aral po ng iyong mga salita. Dalangin namin dakilang Diyos ang inyong biyaya at ang iyong pagpapala sa amin. Ang mga salita ninyo ay tulungan po ninyo na mabuksan ang aming mga puso't isipan. At sa pag-aaral na ito, makita namin kung ano ang mahalaga at itong mahalaga na ito ay aming gawin at kayo ang patuloy na manguna sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa gabi pong ito, yung paksa na tatalakayin ko po sa inyo mga kapatid dito po sa tahanan ni nanay at ni tatay ay may kinalaman po sa pagpili ng mga bagay at yung pinipili natin ay yung mahalaga. So, tayo po may mga choices po tayo sa buhay, ano? Si tatay, pinili niya si nanay. Tama po ba? Si nanay naman, marami siguro mga maali-iligi din sa inyo pero pinili niyo si tatay. Tama ba? Diba? Ganun din ang nangyayari sa dalawang ating di ba? Marami kang options. Diyan ba dyan? Diyan rito. Pero ba't nandito o pinili mo siya? So tayo, meron tayong kakayanan na pumili. Pero alam nyo, ang mga pagpili natin, siyempre, hindi natin masasabi na perfecto tayo sa pagpili. Kasi minsan may mga pinipili tayo na hindi naman talaga mahalaga. Tama po ba? Meron tayong ginagawang desisyon na hindi na nagiging kapaki-pakinabang sa ating buhay. Sa gabi pong ito, nais kong pag-aralan natin itong isang tagpo sa Bible. Bigyan ko lang po kayo ng background, Ito pong tagpong ito, natatanging tagpo sa banal na kasulatan sapagkat masasabi po natin na
itong mga characters na nandito ay talagang, kumbaga, iisipin natin very special sa Panginoon. Sino po ba ito? Si Marta, si Maria, at si Lazaro. Sila po ay magkakapatid. Okay? At sila po ay pinuntahan ng Panginoon. In fact, sa John chapter 11 verse 5, ganito po ang sabi, no? Kung titingnan ninyo, bakit ko sinabing special. Kasi sabi dito, John 11:5, iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Sipin ninyo, ano sinulat sa Bible na iniibig niya itong tatlong ito. Ibig sabihin, mayroong special na place sa puso ng Panginoon sa Kristo itong tatlo. At sa tagpo dun sa tahanan po ni Maria at ni Marta at Lazaro, ay mayroong pangyayari po dito kasi dumalaw po ang Panginoon. Ang sabi po dyan, pumasok po ang Panginoon at pumunta po sa tahanan ni Marta at ni Maria. At siyempre normal po na kapag may dumarating na bisita, ay anit pong inaasikaso. Kaya nga kami natutuwa pag nandito kami, para kaming grabe yung pag-aasikaso na yan. Pati kung may tablecloth pa. O dahil ito'y pinapaarkila, sanay na kayo nagte-tablecloth. Pero isipin niyo, no? Tayo, ugali natin na kapag may pumupunta sa bahay, inaayos natin. At ini-estima natin yung mga bisita. At ito, makikita ninyo sa ating talatang binasa sa verse 38, dahil dumating ang Panginoon, tinanggap sa bahay, at itong si Maria ay mapapansin po ninyo na itong si Marta ay alalang-alala siya sa mga pangangailangan ng mga bisita. Dahil nandun ang Panginoon sa Kristo, hindi naman masama kasi special naman na panauwi ng Panginoon sa Kristo. Pero sabi po dito sa verse 31, yung kanyang kapatid, na ang pangalan po ay si Maria, ay imbis na siya ay magdala ng mga inumin, magdala ng pagkain, ang ginagawa po niya, siya po ay umupo sa paanan ng Panginoon at siya po ay nakinig ng mga salita ni Jesus. Okay? Samantalang si Marta naman, sabi dito, ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Abalang-abala siya. At ang ginawa po niya, lumapit po siya sa Panginoon. Sa verse 40 po. At sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ko pa pwedeng sabihan yung aking kapatid na ako ay tulungan. Kasi ako ay nag-aalala ako dito, ginagawa ko dito. Pero baka pwedeng sabihan mo siya. Yan po yung nakalagay dun sa verse 40. Ano po ang sagot sa kanya ng Panginoon? Mahalaga po maintindihan natin ito. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, ang sabi dyan, doon ay mapapansin po ninyo na ang Panginoon po ay sumagot. Okay? Na sinasabi po ng Panginoon doon sa verse 41. Father Adel, pakibasa. Sabi po sa Verse verse 41. 41, datapuat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Okay. So kung mapapansin po ninyo, ang sagot ng Panginoon ay hindi niya inutusan o sinabi kay Maria na, sige, samahan mo yung ate mo. Kundi ang sabi niya ay, Marta, ikaw ay naliligalig sa napakaraming mga bagay. Now, alam nyo, nung sa pag-aaral na ito, mayroon ilang mga bagay na gusto kong ipakita sa inyo. No? Unang-una, pinapakita po ng salita ng Panginoon na si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Okay? So, kadalasan, ang impresyon po ng mga tao, lalo na po pag nasa simbahan kayo, minsan may mga tao sa simbahan na abala po sila. Okay? Gusto nilang tumulong, magpakain, wala pong masama po doon. Okay? At kadalasan, maraming mga tao sa loob ng simbahan na para silang Marta. Okay? Na kung saan, nagiging abala sila sa pag-aasikaso ng maraming bagay.
At hindi po sinasabi ng Panginoon na masama ang ginagawa ni Marta. Kundi tinitingnan ng Panginoon na si Marta ay nabibigatan sa napakaraming mga bagay. At dito po, mapapansin po ninyo, itinuturo po dito yung katotohanan na hindi naman po masama ang maglingkod o gumawa ng mga bagay na mabubuti, lalo na kung para sa ating pamilya. Pero kung ito po ay hindi magdadala sa atin para maging malapit tayo sa Diyos, yun po ay hindi magiging maganda. So ano bang ibig kong sabihin? Napapansin niyo po ba minsan may mga pagkakataon na ang sariling mga ginagawa natin ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay hindi nalalapit sa Diyos. Maaring ang ginagawa natin tama naman. Bibigyan ko kayo ng example, trabaho. Pagka nagtatrabaho po tayo, siyempre ano bang gusto po natin? Kumita. Saan mapupunta yung kita natin? Mapupunta po yung kita natin para po sa ating pamilya. At tama naman po yun. Di po ba? Na tayo po ay nagiging responsable sa pangangailangan ng ating pamilya. Pero minsan, mag-iingat po tayo. Baka sa ating pagtatrabaho ay nakakalimutan natin ang panahon para sa Panginoon. Tama po ba? Kasi, ang Diyos po, alam niya po yung ating pangangailangan. Okay? Kaya nga, isang bagay na dapat na matutunan natin sa banal na kasulatan. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, pag pag-aaralan po ninyo ang banal na kasulatan, di ba, nilikha po ng Diyos ang mga bagay, di po ba? Pagmula ng unang araw at ang ika-anim na araw, nilikha niya ang tao in the 6 days. Tapos, pagdating po ng ikapitong araw, ano po ang ginawa ng Diyos? Siya po ay nagpahinga. Hindi siya nagpahinga dahil napagod siya. Hindi naman napapagod ang Diyos. Pero bakit yung ikapitong araw ay sinabi na nagpahinga siya? Kasi ang ginamit na salita doon, Sabat. O yung Sabat is rest. At yung rest na yun, ang kahulugan nun, ito po ay panahon sa bayan po ng Israel, panahon na kung saan pakikipag-ugnayan nila sa Panginoon. So meron silang 6 na araw na kung saan nagtatrabaho sila, pero meron silang ikapitong araw na kung saan yun ay gugugulin nila para sa Panginoon. So dito makikita po ninyo na hindi masama ang magtrabaho. Pero dapat ang trabaho ay hindi maglalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Tama po ba? Si Marta, mapapansin po nyo, ligalig na ligalig siya. Ang trabaho po kasi nakakaligalig. Diba? Kahit anong uri ng trabaho. Kaya yan on-site or online, nakakaligalig yan. Diba? Nakakapagdala siya ng alalahanin. Yun ang natural na aspeto ng trabaho. Pero, kung mapapansin po ninyo, kapag natutunan ng mga tao na bigyang halaga at balansehin yung sa trabaho at para sa Diyos, makikita po ninyo na ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa atin na dapat nating matutunan ay nabibigyan natin ng halaga at importansya ang mga bagay sa Panginoon. At alam po ninyo, magiging ito ay basihan kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. So, isang bagay na matututunan natin kay Marta ay yung pag-aalala ay hindi dapat niyang masyadong ilagay doon sa trabaho sapagkat yung pag-aalala niya na ginagawa ay hindi magdadala sa kanya ng anumang kaginhawaan. Okay? At sabi ko nga po, ang halimbawa po yung trabaho na ginagawa natin na baka po yung ating mga ginagawa at trabaho ay dahang-dahang naglalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. So sobrang pagod at hirap mo, nakakapanalangin ka pa ba? Sa sobrang pagod at hirap mo, nakapagbabasa ka ba ng kanyang salita? Sa sobrang pagod mo, hindi mo magawa ang pumunta sa araw ng pangingilin. Kasi, yun po ay
iniutos po sa atin ng Panginoon. Kahit po masipag tayo, kung hindi natin ito magagawa, ano po ang sasabihin sa atin ng Panginoon? Kasi may sinasabi po ang banal na kasulatan, aklat po ng Hebreo, Kapitulo 10, talatang 25. Ano po ang nakalagay dyan? Brother Jonas, pakibasa nga. Hebrews 10:25 sabi ko, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Okay, yun. Katulad niya, no? Iniutos ng Panginoon. Kaya malaking blessing na nakikakatipon po tayo ng ganito sa tahanan nyo. Kasi isa po yan sa sinasabi ng banal na kasulatan. Blessing po na nandito tayo at nagtitipon tayo para pag-aralan ang kanyang salita at makakuha tayo ng kalakasan mula sa kanyang salita. Amen. Sa ganito pong pagkakataon. So, wag nating kakalimutan na kung ang dating mga gawain ay maglalayo sa atin sa presensya ng Panginoon, hindi po dapat mangyari. Pangalawa, mapapansin po ninyo yung lubhang pagkaligalig sa mga bagay ay magiging dahilan para hindi na natin makita ang higit na mahalaga. Ibig sabihin nito, dahil abala ka sa trabaho, nakakalimutan mo na mayroong mas mahalaga. Okay? Tayo po kasi, nabubuhay tayo sa mundo ng material, physical, at spiritual. Minsan, ang pagkaabala natin sa trabaho, yan yung material at saka physical. Tama po ba? Marami tayong ginagawa. Pero pag napapagod na tayo at sobrang ating ginagawa, nakakalimutan natin yung kahalagahan ng spiritual. Nakakalimutan natin yung mga pangangailangan natin sa aspetong spiritual. At iyon po ay may kinalaman sa pananampalataya natin sa Diyos. Kaya nga, marami mga tao sa panahon ngayon na nakakalimutan nila ang Panginoon. Hindi na ganun kahalaga ang tingin nila sa Diyos. At sana po maging paalala sa atin na huwag dumating na hindi na ganun kahalaga ang tingin natin sa Diyos o sa mga bagay na espiritual. Sapagkat, kung titignan po ninyo at inyong pag-aaralan, mahalaga ang mga bagay na espiritual. Alam po ninyo, kung hindi po mahalaga, hindi po kami pupunta dito. Tama po ba? We would not take time to come here. Baka pwedeng sabihin kay Brother Arjen, bahala na sila doon. Kaya nila yun, di ba? Pero bakit we would like to take time, we'd like to pray at gusto po namin kayo makita. Kasi naniniwala kami na kailangan natin pare-pareho ang salita ng Diyos sa panahong ito. So, ang ginagawa natin, binibigyan natin ng pansin at halaga kahit, alam niyo po, ako po ay maghapong nagtuturo. Ilang session ako. Naka-6 na session ako sa estudyante, magmula alas 8. Sipin ninyong magtuturo ka, tagi-tagi isang oras, tsaka isang 40. Sabi ko kanina, magtuturo pa ako, huling gagawin, magtuturo pa ako mamaya. Pero excited po akong pumunta dito. Bakit? Kasi kahit nagturo po ako ng part ng trabaho ko, pero mas mahalaga pa rin sa akin ang spiritual na gawain. Kasi pagka pwedeng sabihin ko, pagod na ako, hindi na ako pupunta, bahala na lang kayo dyan. So, ang nangyari, hindi ko binigyan ng halaga yung mga bagay na spiritual. At iyan po nangyayari sa maraming tao ngayon. They are very busy, very responsible, at very objective naman sa gusto nilang mangyari sa buhay. Pero nakakalimutan nila na mayroong mahalaga o mas mahalaga pa doon. At iyon ang pangangailangan nilang spiritual. Ito po ang hindi nakita ni Marta. Ang nakikita lang niya, maraming gagawin, maraming pangangailangan, at nabibigatan siya.
Kaya naaawa ang Panginoon sa kanya. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, nahihirapan ka. Okay? So hindi mo na nakita kung ano yung pinakamahalaga. Now ngayon, puntahan natin si Maria. Si Maria, opposite naman sila ni Martha. Si Maria, pinili niya ang mahalaga at kailangan. Ano po ang ginawa ni Maria? Di ba ang ginawa po ni Maria, mas pinili ni Maria na maupo sa paanan ni Jesus. Ano po ang ibig sabihin? Pag ikaw ay naupo sa paanan ni Jesus, ibig sabihin, malapit ka sa Panginoon. Mas pinili niya na maging malapit sa Panginoon. Tayo po ba, kaya po ba nating sabihin sa sarili natin na I want to be closer to God? Mas gusto ko sa buhay na ito na mas maging malapit sa ating. Alam niyo po ba na ang gusto ng Diyos, sa totoo lang, ayaw niyang maging malayo tayo sa Kanya. Ayaw niya na tayo ay namumuhay na malayo sa Kanya. Kasi, ang Panginoong Jesucristo at ang banal na kasulatan nagtuturo sa atin na gusto niya lumapit ka sa Kanya. Halimbawa, kapag tayo napapagod, nabibigatan, marami tayong daladalang problema, ano ang turo ng Bible, Father Abdiel, sa Mateo 11:28 at saka 29? Opo, sabi po ng Matthew or Mateo, mga kapatid, chapter 11, verse 28 hanggang 29, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at bibigatang lubha, at kayo'y aking kapagpapahingahin. Sa 29 po, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tingnan niyo ang sabi ng Bible, ano? Talagang gusto ng Diyos, gusto ni Jesus, maging malapit ka sa Kanya. Kasi, lalo na kung ikaw, dadaan ka sa iba't ibang mga kabigatan, problema. Tingnan niyo ang ginawa ni Maria. Wala pa man siyang kabigatan, nasa paanan na siya ni Jesus. And it signifies the importance of being near with God. Okay, nagpapakita ito na mahalaga ang pagiging malapit sa Diyos. Di po ba? At kung mapapansin po ninyo, hindi lamang pinili ni Maria na maupo sa paanan ni Jesus na nagpapakita ng kanyang pagiging malapit sa Panginoon, pinili ni Maria na makinig ng salita ng ating Panginoon. So dahil nandoon siya sa paanan ni Jesus, nakikinig po siya. Di ba sa simbahan, minsan may mga tao mas gustong umupo sa dulo. Di ba pag nagsisimba? Kadalasan, pag ikaw ay nasa dulo, hindi ka nakakapag-concentrate, makapakinig ka. Hindi mo kasi, na marami nagkikwentuhan din sa dulo. Kasi matagal na po akong pastor, alam ko po yan na minsan niya, pag nagpipreach ako, pumupunta ako sa gitna hanggang dulo Biglang tatahimik yung lugar na yun So, ano sinasabi ko? Yung pagiging malapit ni Maria ay naging dahilan para mas mapakinggan niya si Jesus. Yung mga salita ng ating Panginoon. So, ano yung tinuturo dito? Mahalaga na malapit ka sa Diyos. Mahalaga na napapakinggan mo kung anong sinasabi ng Panginoon sa iyo. Di po ba? At ang sabi po ng Panginoon, para po sa ating Panginoon, ang sabi niya sa Panginoon, ang commendation niya kay Maria, sa ating Panginoong Yesus na mismo nanggaling na pinili ni Maria ang magaling na bagay at higit na kailangan. Anong ginawa ni Maria? Isang magaling na bagay ang maging malapit sa Diyos at pinili niya ang higit na kailangan. Ano yung higit na kailangan? Ang higit na kailangan ni Maria ay ang espiritual na pakikipagtagpo sa Diyos. Ang espiritual na kailangan ng kanyang buhay. At ang sabi diyan, at sinabi din ng Panginoon kay Jesus, sinabi ng Panginoong Jesus,
ang bagay na ito ay hindi maaagaw sa kanya. Pansinin niyo po ito. Subukan niyo magtrabaho at magsikap kayo. Siyempre, kikita ka ng pera, makakabili ka ng mga gamit, makakapunta ka kung saan gusto. Pero napapansin po ba ninyo na yung mga bagay na yan, pwede po yung mawala. Pwede po yung nakawin. Uso po ba nakawan ng motor dito? Uso sa binangonan eh. Diba? Diba yung napapansin nyo, kayo po ba na nakawan na po ba kayo ng pera sa GCash? O sa ATM? Meron isang lalaki na ni-interview sa balita eh. Kasi naglagay siya ng pera sa kanyang BDO account. Sinabi ko ng BDO, naka-online ko. Pero sinesettle na nila. Yung 500,000, nawala. Okay. Online na yun ha. Tinipon mo, pinaghirapan mo. Nawala. Nananakaw. At pag yan nawala, anong magiging pakiramdam mo? Magiging palisa. Hindi po ba? Ha? So, isa pang halimbawa, ito lately lang, anong nakaraan sa parte ng Mindanao, sa Sarangani, sa Jensan, di ba? Maraming mga bahay, building at may mga namatay. Gumuho yung mga building. Mga pinaghirapan ng tao. Itinayo nila. Just ilang minuto lang yon. Wala pa yata 2 to 3 minutes lang yan. Tsaka yung mga aftershock. Lahat ng pinaghirapan nila. Ano nangyari? Magsak. Di ba? Ano yung sinasabi ko? Yung mga bagay na pinaghirapan natin sa material at physical, yan ay pwedeng mawala. In any moment, pwedeng mawala yan. Okay? At ang masaklap, pag nawala, di bali kung wala epekto sa'yo. Di ba? Magdadamdam ka, iiyak ka. Pero alam nyo, sabi ng Bible, yung pinili ni Maria, yung inuna niya, nakinig siya sa Panginoon, malapit siya sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, hindi yun mawawala sa kanya. Ibig sabihin, ang mga bagay na espiritual, walang pwedeng magnakaw. Ano po ba ang mga nagagawa ng mga bagay espiritual sa buhay natin? Una, nagiging payapa ang buhay natin dahil malapit tayo sa Panginoon. Amen. Pangalawa, binibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan kahit meron tayo mga suliranin. And then, iniingatan po tayo ng Diyos. Kasi, nandoon po tayo sa Kanyang presensya. Kaya, kahit anong mangyari sa ating buhay, yung kapayapaan na yan, kagalakan na yan, wala po makakaagay. And that is the thing that money cannot buy. Kaya, ang sabi ng Panginoon kay Maria, pinili niyang bagay na hindi maaagaw. At ito po, yung spiritual na bagay na pinahalagahan ni Maria. So, anong matututunan natin dito sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Dito po ako magtatapos. May dalawang bagay na iiwan ko sa inyong lesson na. Una, dapat maging pangunahing gawain natin ang maging malapit sa Diyos at sa Kanyang salita. Yun ang dapat natin unahin. Kung pwede nga lang kung araw-araw pumunta kami dito at papahintulutan, gagawin namin. Kaya lang talagang we have things also to do. At alam ko rin kung may mga ginagawa kayo. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng ganitong pagkakataon na mabigyan natin ng panahon, ng Kanyang salita at maipaalala sa atin kailangan natin ng Diyos. Tama po ba? So, piliin natin na unahin na maging malapit sa Diyos. Challenge po yan. Take time to pray, read the Bible, at kung kayo po'y inilid na kayo ng Panginoon, maghanap po kayo ng church, ng pagpupulungan ninyo na makakasama po kayo ng araw ng sapagkat yung mga bagay na yun ay napakahalaga. Okay? Tapos, ang panghuli,
Ang pagiging malapit sa Diyos at sa kanyang salita ang siyang nagdadala ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi po yung trabaho natin. Isang tao nagsabi, wala na akong trabaho. Paano na ako? Diba ganun po ang kahulugan, ganun sinasabi ng mga tao. Pag wala siyang pera, paano na ako? Kasi dinidefine natin ang sarili natin base sa kung anong meron tayo. Pero alam niyo po ba, kapag malapit po kayo sa Diyos at naiintindihan yung kanyang salita, maiintindihan nyo na ang kahulugan ng buhay ay wala sa material na bagay nito. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay kung malapit ka sa Panginoon. Kung ikaw ay may relasyon sa Kanya, kung ikaw ay nabubuhay ng may pananampalataya. Kaya po, sa gabing ito, sa ating pag-aaral, nakita natin yung maganda, magaling, pipiliin ba natin ang mga spiritual na bagay. Kaya po, yung isang magandang aplikasyon na matututunan natin ay yung tayo, nagkakaroon tayo ng ganitong Bible study. Kasi iniisip natin, mahalaga yung spiritual na kailangan po natin. Tama po ba? Na kami nga po nagpapasalamat din. Tinanong ko nga kay Kuya Angel Angel, may go signal ba tayo sa mga kamag-anak mo? Pagka nag-go, ready naman kami, sabi niya. Sabi niya sa akin, go. Na-appreciate ko na po yun kasi ibig sabihin, we have the opportunity like this para bigyan daan ng spiritual na bagay. Siyempre, ng mga nagdaan, ang tagal din natin hindi nakarating dito. At salamat din, meron pa tayong bisita na nakasama natin yan. So, I hope may natutunan po tayo sa gabing ito na mahalaga ang spiritual na bagay at bigyan natin ng halaga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong patuloy na pangunguna. Salamat sa inyong mga salita na patuloy na tuturo sa amin. Panginoon, sa kabila ng mga marami po namin ginagawa, mga abala kami sa napakaraming mga bagay, patuloy na hamunin mo ang puso namin na maging malapit sa inyo at maging malapit sa inyong mga salita. I-bless niyo po ang tahanan ito na ng oportunidad na mag-aral po, Panginoon. Yes. At patuloy na maipanalangin po namin sila at patuloy, Panginoon, ang iyong biyaya ay sumagana sa lugar mo. Pagpalain niyo po si tatay at si nanay, Panginoon, at nagmamahusugan ang kanilang paniniwala, Panginoon, sa inyo ay patuloy mo silang palaguin. Gayon din ang mga kapatid ni Kuya Argel, kayo din po ang patuloy na manguna. Gayon sa bisita namin si John, kayo po ang patuloy na manguna at magpapala. May your word, Panginoon, be a seed of faith, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na kayo ang patuloy na magpalago ng mga bagay niya. Salamat din sa mga nakasama namin from Binangonan, sila Kuya Argel, Brother Jonas, Ate Beth, ang aking may bahay. Salamat po sa pag-iingat ninyo, biyaya po ninyo sa amin. Purihin po kayo, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po.